Tinatayang 24 na milyong estudyante mula preschool hanggang college ang papasok ngayong school year 2012-2013. Pero tulad ng mga nagdaang taon, marami pa ring problemang kakaharapin ang ating mga guro at estudyante sa kanilang pagpasok noong nakaraang school year 2011-2012. Kulang ng mahigit 132,000 ang mga guro sa mga pampublikong eskwelahan, maging sa mga pasilidad kapos din. Sa classroom pa nga lang mahigit 48,000 pa ang kulang noong nakaraang school year. Pilit daw itong tutugunan ng DepEd sa pagpapagawa ng halos 30,000 silid-aralan ngayong taon. Maging ang mga upuan kulang din ng mahigit 1,200,000 noong nakaraang school year. Siksika na nga sa mga classroom, pilit pang pinagkakasya sa mga upuan ng mga bata. At hindi lang yan, pati banyo nakukulang pa rin po ng mahigit 106,000. Pero tila doble pasakit ang pasukan para sa mga estudyanteng hinagupit ng mga bagyong Pedring at Kiel sa Kalumpit sa Bulacan. Kanina, binalakyan ko po sila at namahagi ako ng mga gamit pang eskwela mula sa GMA Kapuso Foundation. Munting handog man, naway magsilbi itong binhi ng bagong pag-asa. Narito ang aking report. September taong 2011, nang malubog sa baha ang Kalumpit, Bulacan matapos ang magkasunod na bagyong Pedring at Kiel. Ilang araw na nalubog sa lagpas taong baha ang mahigit sa 20 barangay. Ang iba, halos isolated na sa taas ng tubig. Pero hindi ito naging hadlang at naabutan pa rin sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Ang Northville Elementary School sa Barangay Ibao Este ang nagsilbing relocation site ng higit sa 600 pamilya mula sa iba't ibang barangay ng Kalumpit. Lubog ang buong first floor ng 3 palapag na eskwelahan. At kanina, muli kong binalikan ang Kalumpit at binisita ang Northville 9 Elementary School para handugan ng mga batang papasok sa grade 1 ng mga gamit pang eskwela. Ano nakikita mo dyan? Bag po. May bag. Ano ba iba nakikita mo? Sapatos. Very good. Gusto mo sapatos? Opo. Naipamigay na namin ang aming mga regalo, halatang excited ang mga bata. Mahigit 150 bata ang ating napasaya sa kanilang mga bagong gamit pang eskwela. Nakausap ko rin ng ilang magulang na nagparating ng ilan sa kanilang mga hinaing. Makalipas ang halos 9 na buwan, hindi pa rin nakakalimutan ng mga residente ang dilubyong kanilang dinanas. Hindi namin naasahan aabot sa namin bahay, sa kaloob-looban ng bahay namin. Tuwing bumabaha po, napakalaki ng baha lampas tao. Nakilala ko rin ang isang nanay na matapang na bumangon muli at ngayong excited sa unang araw ng pasukan. Ang anak niyang si Jericho na isa sa mga nabigyan natin ng gamit pang eskwela. Ang bahay nandun pa naman. Andun pa naman po. Magkano na ako wala. Gano'n ba? Oo. Kasi iba nasira. Kulang man sa kagamitan, masigasig na pumasok si Jericho, anumang hirap ang dinanas ng pamilya. Salamat po sa GMA. Maraming Nilibot ko ang eskwelahan, maayos ang mga silid, sapat ang mga upuan, wala na ang bakas ng trahedyang tumama sa kanila. Ito po yung nakaranasan namin na pinakamalalim na baha dito sa bayan ng Kalumpit. Kasi po, nung nakakaraang mga bumabaha, ang aming munisipyo hindi lumulubog. Pero ngayon lang po lumubog, pati ang munisipyo. Nakakamanghang sa pagbabalik ko, nakita ko ang pagbangon ng isang komunidad. Bagamat marami pa rin pangangailangan ng mga taga rito, alam kong kakayanin nilang makaraos at susubukan silang tulungan ng GMA Kapuso Foundation. Para sa mga batang nagsisimulang mangarap, ang aming simpleng handog naway magsilbing pag-asa para sa kanilang bagong simula. Halos isang linggo matapos siya mahatulan ng impeachment court, bumalik sa kanyang tanggapan sa Korte Suprema ang napatalsik na dating Chief Justice Renato Corona. Ito ay para mag-impake ng kanyang mga gamit. Pero bago pa man siya nakapagayos ng kanyang mga gamit, nagdatingan ang mga empleyado ng Korte Suprema para magpaalam kay Corona.
Masaya naman siya kasi ang daming taong nag-courtesy call ngayon. So, talagang super. Tapos nagpapasign pa sila, ganyan. Just move on na lang daw. Nagpulong na kanina ang Judicial and Bar Council kaugnay ng proseso para sa pagpili ng susunod na Chief Justice. Napagdesisyonan nila na lahat na magiging aplikante at nominado para sa posisyon ng punong maestrado ay dapat magsumiti ng waiver para sa kanyang SALN at dollar deposit kung meron man. Nakatutok si Tina Pangiliban. Kasama sa mga mabibigat na isyong ipinukol sa napatalsik na Supreme Court Chief Justice na si Renato Corona ay ang mga dollar deposit niya at mga ari-ari ang di idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa pagpili sa papalit sa kanya sa pinakamataas na posisyon sa hudikatura, magiging issue rin ang mga dollar deposit at SALN. Sa kauna-unahang pagkakataon, kailangan magsumite ang lahat ng nominado at aplikante sa posisyon ng Chief Justice na ang kanilang waiver sa bank deposits at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa JBC, kasama raw ito sa mga magiging batayan kung karapat-dapat ba ang isang nominado at aplikante na maging punong maestrado. Hiniling ko na idagdag ng JBC ang isang requirement na mag-execute ng waiver ng secrecy of bank deposits at FCDU law ang sino mang nais mag-apply sa para sa punong maestrado, pabor sa JBC. This will be for purposes of evaluation by the JBC members only. So kung merong waiver, we will be able to look into their foreign currency bank accounts, but this will be only for purposes of evaluating the fitness of the possible nominees to the Office of the Chief Justice. Sila mga miyembro lang daw ng JBC ang makakakita sa waiver. Pwera na lang kung ang mismo nagsumite nito ang magsasapubliko nito. Kanina inaprubahan ng JBC ang bagong requirement na ito sa kanilang meeting kanina. Nang tinalakay ang tungkol sa susunod na Chief Justice, nag-inhibit daw sina Acting Chief Justice Antonio Carpio at Justice Secretary Laila De Lima sa pag-preside sa pulong dahil pareho silang matunog na maaaring pagpilian para sa pwesto. One thing is sure, I'm not going to apply. I'm not going to apply. No, if somebody or some group would nominate me, then I'll think about it. I'll decide. I'll consult whoever I would want to consult, especially my father. And of course, I have to discuss that with the president. But I'm not going to apply. That member has to inhibit himself or herself from the deliberation or any proceedings in connection with the selection of nominees. Si retired Justice Regino Hermosissima Jr. ang nag-preside. For purposes of voting on the candidates for the position of Chief Justice, both De Lima and Carpio will inhibit themselves. They cannot vote, sir. No, they can, but out of delicadeza, I don't think they will. Parehong itinuturing na malapit sa Administrasyong Aquino sina Carpio at De Lima. Pero ayon sa mga kasama nila sa JBC, kailangang manaig sa kanilang pagpili ang apat na katangian ng Chief Justice: competence, integrity, probity, at independence. All these names are too premature. To me, yung integrity and independence should really count. No? So kahit sino man yon, whether outsider yon. Simula sa June 6, ilalabas sa mga pahayagan ang anunsyo ng JBC na bakante ang pwesto ng Chief Justice at handa na ang JBC na tumanggap ng nominations at applications. Hanggang June 18, pwede magsumite ng nomination o application. Inaasahang ilalathala sa media ang listahan sa June 27. Sa unang linggo naman ng Hulyo, nakatakda ang panel interview sa mga nominee. Bukas ito sa publiko. Pagkatapos ng deliberasyon, maglalabas ang JBC ng shortlist ng nominees. Hindi bababa sa 3 pangalan ang isusumite nito sa Pangulo na may 70 araw mula nang mabakante ang posisyon para italaga ang napili niyang bagong Chief Justice. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, mahigit 150 patay sa pagbagsak na isang eroplano sa bansang Nigeria. Mga guro, bawal sumimangot ngayong pasukan. At lola sa Masbate,
walang pagod na nagsasagwan, maihatid lang ang kanyang mga apo sa eskwelahan. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.